A Merry, Merry Christmas to every family, every friends, every neighbors, and every loved ones in every Simbalay having their fellowship together with us this Sunday. And of course, I'd like to grab this opportunity to say my advance greetings. We are down to the last Sunday of the year, and so I greet each and every one of you a happy, happy New Year. Kinsa ba ready for 2025, the year of next level? Hallelujah! No, pwede ba nimo pangutanon sa na imong katapad, kauban nimo karon sa Simbalay? And I'm sure you do have someone with you today. Can you ask them, ready na ba ka? No? Are you prepared for what God is going to do for your next level? Amen? Now I know every one of us are excited, but of course, throughout the year 2024, indeed, it has been a year of God's supernatural manifestations. For some of you, all of your family has been saved this year. Sila tanan naka-encounter karon nga year. No, for some of you, naamoy na experience ka promotion sa finances, no? And of course, sa base na po mo yung mga loved ones, mga friends, co-workers, natugan na ninyo gina-pray, and karon po nga year, sila po naka-encounter po na kay Lord. No, indeed, this year has been a breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing, and for some, no, breaking upon breaking, but that does not mean nga wala gyud ginapakita ni Lord ang iyang kamaayo sa atong mga kinabuhi. Amen? Amen. So I believe that this Simbalay, we also have our VIPs, ato mga first-timers. So ako pong gina-greet, no, gina-welcome na mo ang mga first-timers. We welcome you to our Simbalay. So kung kamo nga mga Simbalay leaders, Simbalay hosts, you have your first-timers with you, can you greet them? Can you give them a welcoming hug? Kaya wala gyud nila gialaw nga nahuman ang year 2024 nga wala gyud sila kasimba na kay Lord. Amen? No? And of course, dili na po na ako nito gayon pa, no? And I know all of us are so excited to give our best na gyud nga worship, no? Karon nga time. And so I'd like to share this verse in the book of Psalms, chapter 63, verses 1 to 5. No, and I want everyone with me, no, nga ato ning i-declare, no, let's just say this like a prayer diha na kay Lord, like it's our declaration, no, our confession gadiya sa iyaha. And before we do, no, I'd like nga every one of us here sa Simbalay, no, let's just take a moment to pause, to reflect upon what God has done in your life, in our lives, and how He showed Himself to you. No, it's not about what God can do, but it's about who He is. Tungod kay mahigugmaon siya nga Ginoo, no, He is very gracious and merciful na apata karon. And so, let's just take this moment, no, to just reflect back, no, what God had done and how God revealed Himself to you. And so, after we do that, let's continue to declare this word. Say this with me. God, You are my God. I earnestly search for You. My soul thirsts for You. My whole body longs for You in this parched and weary land where there is no water. I have seen You in Your sanctuary and gazed upon Your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise You. I will praise You as long as I live, lifting up my hands to You in prayer. You satisfy me more than the richest feast. I will praise You with songs of joy. And so karon nga time, I want this time to be a time of genuine and pure worship, wherein we place ourselves in the presence of God. Ako yung maingon sa inyo tanan, nothing can satisfy us than the presence of God. Nothing else can satisfy us than the presence of God. And so karon nga time, let us give our best nga worship and praise, no? Kanag yung end of the year nga worship yun.
Everybody, wherever you are, I want you to lift up your hands. I want you to declare your thanksgiving diha kay Lord. Lord Jesus, we honor you this day, oh God. Lord, as we celebrate for who you are and what you have done, Lord, fill our hearts with pure gratitude, oh God, as we come to you in pure humility. Lord, throughout the year, oh God, we have acknowledged, oh God, that Lord, we are nothing without you, Father. And so today we stand here before you on our knees and in a place of genuine humility, Lord. Lord, all glory shall belong to you, Lord. All the successes, all the breakings, we give it all to you in genuine surrender. And so, karon, Lord God, we will give you our best praise and worship. You are our God, my God, who is greater than all. In this we pray. Amen and amen. Come on, let's give him a mighty clap of praise. We praise your name. Come on, let's come ahead.
God. Lord, we thank you for all you've done in our lives, oh God. We thank you, oh God, for your faithfulness and for your goodness over our lives, oh God. Come on, Simbalay, wherever you are, let's just raise our hands to our living God, for He is risen. Hallelujah, oh God. Lord, we sing, oh God, of your goodness, oh God, and your faithfulness, oh God. Lord, today, oh God, we worship you, oh God, with all our hearts and our lives, oh God. We lift you up, oh God. And Lord, you are our living hope, oh God. Lord, your name is great, oh God, and your name is above all names, oh God. Hallelujah, we praise your name, Jesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Yes, Jesus. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Come on, let's sing. And hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Yes, Jesus. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, say. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body
Jesus with all our hearts. Yes, oh God, Lord, you are our living hope, oh God. And Lord, in you, oh God, and Lord, because of you, we are saved, oh God. Hallelujah, Jesus. Praise to the one, oh God. Hallelujah, Jesus. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your
Hallelujah. Lord, we thank you. You are so good. Come on, just raise your hands. Ngayon na si Lord, salamat kayo. Hallelujah. No, pila na lang, kadlaw. 2025 na. Makaingon ba ka sa Ginoo nga, Lord, you are so faithful. Sa 2024, salamat kayo, Lord. Come on, ayaw kaulaw. Si Lord ang istoryahe. Come to Him in faith. Thank you, Lord. You are so good and faithful. Sa among lives sa 2024, you are the God that protect us. You are the God that heal us. You are the God that sustain us. You are the God, Lord, who is always with us, Lord. We love you, Father. We honor you. Hallelujah. We thank you, Lord. And we believe, Lord, that year 2025 is a year, Lord, where we could go to our next level, oh God. Lord, our lives is different, Lord, from 2025 compared to 2024. There is more, greater favor, Lord God, that you are going to, Lord, give to us, Lord. Okay, Lord, we believe, Lord God, Lord, we receive it, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. No, I want you to receive this word of the Lord. Psalms 121 verse 5. Sabi niya, the Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going and out and your coming in from this time forth and even forevermore. Amen? I want you to receive, no? Hindi tayo takot sa 2025 natin because the Lord will preserve our going out and our coming in. No, amen ba? From this time forth and even more. Hallelujah. I want you to receive that word. I want you to give thanks to the Lord. God, ako ning hawiran yung word. Lord, sa 2025, I know, Lord, I will increase. I know, Lord God, Lord, you are going to empower me more. I know, Lord, you are going to strengthen me more. Lord, I will see your hand moving powerfully in our lives, Lord. God, thank you. Holy Spirit, God, today I pray sa tanan. Lord God, nga nag-receive sa imong word. Kining a word, tinuod. Kining a word, among gabay. Kining a word, among hawiran. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa imong presence. Nabati na ko ang imong strong presence. We love you, Lord. We praise you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Before you sit down, no, I want you to get a partner. No? Kuha sa mong partner, hawiri siya. No, babae sa babae. Kung imo ng bana, maayo. Kung imo ng asawa, maayo. Ingna siya. No, hawiri siya. Ingna siya. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going and out, and your coming in from this day forth, and even forevermore. Amen ba? Hallelujah. Ina siya. Ayaw kahadlok. O ba nato si Lord? Hallelujah. Whatever situations, I want you to be assured, si Lord na. Hello, amen ba? Wala nagpasabot kay nangalagad ka sa Ginoo, wala na yung sitwasyon. Jesus gani, gilansang mangani sa cross. Nga anak maging siya sa Ginoo. Amen ba? No? Pero ang assurance lang sa life, kanang kabalo ka nga naka sa Ginoo. No? Nga naagid siya. Amen? Makita nimo kung kinsa si Lord kung naka sa mga sitwasyon. Kaya sabi niya, Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things that wala pa ni mo nakita. No, Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, ask me
and I will tell you remarkable secrets. Kung sa New King James Version, sabi niya diha, call to me and I will answer you, and I will show you great and mighty things. Hallelujah. This is the God that we serve. He's the God that answers our prayer. He hears us. Sabi na, great and mighty things which you do not. Kaya whatever situations you may have right now, no? Some of you nga nasa Simbalay, you are facing situations. God is challenging you this morning. Call unto me and I will answer you. Come on, just close your eyes, just raise your hands. I want you to call upon God. Hallelujah. Cast your cares upon Him, for He cares for you. Father, in the name of Jesus, every hand's raised, Lord, is calling upon you right now. And your word says, Lord, call unto me and I will answer you. We call upon you, God. We call upon you, Father, the creator of heaven and earth, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We call upon you, Lord. Hallelujah. We call upon you, Lord. Come on. Cast all your cares. Lord, this is my challenge. This is my situation. We call upon you, Lord. You will answer me, Lord. Nami situations, among whatever situations, maybe sickness, maybe family trouble, maybe relationships, maybe finances. Lord, we call upon you. We call upon you for our city of Cagayan de Oro. We call upon you for our church, Ecclesia. We call upon you, Lord, for my brothers and sisters. We call upon you, Lord, for every VIPs this morning. Among mga bisita, we call upon you, Lord. God, answer what they desire, their prayers today. Your word says, Lord, you will show great and mighty things which we do not know. Lord, today, Lord, hallelujah, we believe for greatness. We believe for great things to happen. Lord, right now we call upon you, Lord. Empower every leaders of Ecclesia. Empower every mothers, every fathers. Empower every 144, 178 leaders. Lord, hallelujah. Every first timer, Lord. God, show your mighty things. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. We thank you, the Lord. God, we call upon you for our family. God, you will show great and mighty things to my family and all the families of Ecclesia, Lord, and every family that's watching us right now. God, we call upon you. We love you, Father. We believe in you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. All the people of God will shout, Amen. Hallelujah. High five sa mong tapat. Salamat sa Ginoo. Naay rason nga nung dadun ka sa Ginoo. No, naay rason nga nung nakakaroon. Amen ba? Hallelujah. No, kung si Lord wapay tuyo sa ato, di na mo abot karon. But I believe si Lord na yung mga dagkong butang ay ang buhaton. Amen? Muna ka ng mga lagad ta sa Ginoo, nagit tayo gina-expect. Amen ba? Kini pag-alagad na to sa Ginoo, no, wala gilaing, no, kay mo niyang katuyuan sa ato, no? Natay gina-expect. Na ba tayo gina-expect? Tanang tao sa Bible, no, sa New Testament, mga tao nga na gina-expect, mga taong na mahitabo sa ila. Remember, daghan kay tao ni sugo kay Jesus nang hawid sa iyaha, pero yung babae nga nag-bleeding for 12 years, siya lang. No? Kaya yung si Jesus, who touched me? Who touched me? No? Daghan naghikap sa iya, pero wagid ang katandog ni Lord. Kaya nga naman, wa may tinguha, walay intention, walay desire, walay faith. Pero kini nga babay, no, patago pa ni iyang pagduol kay Lord tungod kay dili siya pwede tungod sa iyang balatian, pero sa iyang tinguha nag-release og gahom ang Ginoo ngadto kaniya. Muna kumudol ka sa Ginoo nga nay tinguha, kanang nga tinguha adresan ni Lord in Jesus name. Amen. No, kaya naman tapad naay tinguha. Hallelujah. No? Naitinguha, naipagto, nadayo yun sa man. Nag-effort. Amen? No? So, karon nga buntag, no, I know that pila na lang katulog. So, unsay date karon? December 29.
Inadalawang tulog na lang. 29, 30, 31, 1. Di ba? 2025, no? Dili na, si kita nagkasiguro sa inyo, nagsuot ang mga New Year's resolution. Pero maura gyapon nga ginasulat. So kad pagid sa pipila ka, higayon na. No? But I believe, no, si Lord, naagid siya mayong plano sa matag usay. Amen ba? Ang inayong tapat ang panalangin, nagagikan gyud sa Ginoo. Oo, nasa iyang word, nasa atong obedience. Because He is a God of what? A God that blesses His people. When God created man, yung yun siya dito, and God blessed them in Genesis. Amen? Muna nga, kita ngay magtotoo matas Ginoo. Amen ba? Because of Christ, we are blessed. Amen ba? Amen. Inam tapat, amen ba? Amen. So ang panalangin nagit sa Ginoo wala sa mga polka dots, ha. Kaya pagka December 31 mo gini ka pang sulubon, no? Mga bisag unsa na lang mga lingin-lingin. Mga lamisa puno sa mga lingin-lingin nga prutas. No? Ang lingin-lingin mga sisilyo man na. 'Di ba? No, pero wala dias mga lingin-lingin, ha? Gusto niyo dagkong panalangin kung tinuod mga lina, pambutangi ka ninyo kalabasa o lubi. No? Napay mga katong gitawag na itong mga miracle fruit. Hello? Pero pag kita na kay Jesus, naagi na yung panalangin. Amen ba? Muna nga, sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo gyud, no, ang tapulan na pod mo'y nagkalisod. Kung na mga tao nga naikaalm sa Ginoo, na wisdom sa Lord, nagabuhat sila, then makita nila resulta. Amen? Kaya nga, atong pagkaisgutan karon, no? Last Sunday dito to sa atrium and mo to ang word sa Ginoo sa ato na hindi tayo takot sa 2025. Amen ba? Kasi by Diyos tayo, natay kauban, natay Ginoo. Amen ba? No, so makita nimo ang sovereignty sa Lord. He will do His part for us. Si Lord God, once kung nata sa iya, sabi niya, nobody can pluck you out from my hand. In fact, the Word of God says sa mga taong nasa iya, you are the apple of my eye. Grabe yun. Kalimutaw ka sa Ginoo. So, ing anak kapag describe ni Lord, nga siya nagaon sa man, nagaprotect. In fact, no, ningon pagani siya sa Gospels, no, sabi niya, He's telling His people, I am like a hen gathering you like a chick under my wings. Ing ana ang pag-describe unsa ang heart ni Lord sa mga tao nga nasa iyaha. Amen ba? Kaya as far as God is concerned, He will do His part. Pero sa ato pod nga parte nga mga nangalagad sa Ginoo, dili pud ta magpabaya. Tama? Hello? Tanay man tapad, dili magpabaya, dili magpasagad. Hello, amen ba? We are called to follow Him. No? Sadya nga to ami sa General Santos, no? And then, kaya di man mi familiar sa lugar, ang among guide, ang pastor nga host, o iya kong gipasunod. Niya sa sige na kong sunod sa iya, ha? I think na ako'y kaistorya si Bishop sa Panta. Nag-istorya mi sa telepon. Sa sige na mong istorya, nalimot ko nga nagsunod mo na ko sa pastor. Kay buadto mi sa ilang lugar. So, anay tabos ako, nawala, ko, laas ako, padulungan na pagkita na ako. No? Hello? Nakita na ako, pag dili ta magpay attention, mawala kita. Hello, amen ba? Same. Kung kita bitaw sa pag-alagad sa Ginoo, dili nimo tagaag dakong nga attention, pay attention, dili ka seryoso, dili po ka mobuhat sa imong part, may possibility nga mawala ka sa pag-alagad ni Lord. Muna daghang nag-una nga nangaulahi. May na lang kay naulahi pa, ang kuya ang uwa naging nakatultul. Hello? Daghang nangalagad kaniadto, dasig kay sanan, karon nangawala na. Labi pagid karon nga mga time nga ang kalibutan bisag unsa na lang gina-project sa life. They think kining mga butang mo'y tama. Hello? Sad kayo na yung mga tao nga usay makashare, may sabi, pastor, na ako'y nakita, ingon ani siya sa una, nangalagad sa Ginoo, pero karon pastor, lahi na siya. Wala na siya napadayon sa Lord, kita na ko siya, na siya nagkauban, babae ni siya pastor niya, na siya ka-relationship nga, babae po, pero iklisya ni dati ko, ha?
Nganong nag-abot sa ikaw na nangamain? Now remember, sa Bible, no, ang imong mali nga paghuna-huna sa Ginoo, mag-reflect sa imong kinabuhi. Romans chapter 1, makita nimo na diha. Ang imong wala pag-ila sa Ginoo, mo reflect how you live your life. Muna nga, especially we're living in the last days, grabe gid ang mga challenge. Kailangan na to mag-stick tayo sa tohang pag-alagad sa Lord. May rules tayo. Amen ba? Hello, amen. Dapat may rules tayo. Dapat naagi effort ang pag-alagad sa Lord. Dapat, no? Dapat yun na talagang we submit ourselves diyan sa mga pamaagi sa Ginoo. Gusto nimo ma-preserve imong life, ang imong pag-alagad sa Lord, then dili na nimo makuha kung kita magpasagad lang. Muna karong 2025, muna ako ang goal. Muna ato ang goal. As an Ecclesian, me as your pastor, muna akong goal para sa tanang mga Ecclesia. Number 1 is kining tinatawag to being steadfast in the Lord. Amen ba? Our goal in 2025 is to be steadfast in the Lord. Inam tapad, steadfast in the Lord. Goal na to ni, amen ba? Si Paul, mo na iyang goal, sa iyang life. I have fight the good fight of faith. I have finished the race and I have kept the faith. Diba? Grabe si Paul, oh? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Life is a race. Yung dapat, life is a race. Oo, muna nga si Paul, grabe ang iyang pag-encourage kay Timothy. No? Encourage siya si Timothy nga, hey Timothy, no, ay nagkapil-apil ang mga civilian affairs. Kung ikaw, sundalo ka sa Ginoo, ayaw na muna kag civilian. Paninood na. No one is serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. No? Kaya yung ginawarningan, mga Kristuhanon, dili pabaya ang pag-alagad sa Lord. Kung piliyon nimo mga lagad sa Ginoo, dapat makita sa imong ginabuhat, makita sa imong direksyon, sa imong mga desisyon kung asa padulong, dili kay bisan unsa na lang, asang uso to adidto. Hello, amen? Ha? Now remember that life is not a result of a luck. Ang buhay ay hindi parang swerte-swerte. It's not real. Life is not a result of a luck. Dili siya paswertihay, but result siya sa desisyon nga imong gipili. Hello, amen. Muna nga, you have to understand that we came from God. Og si Lord nagbutang na siya og destiny sa imong sulod. Again, this is a reminder. God gave us a destiny. The destiny is already in us. Dili yung unsay natugpahan, muna akong destiny. No. Muna kung nasabtan ni mo na nga you came from Him, He has the purpose for your life. He put destiny sa imong kinabuhi. Muna importante kayo, asa imong destination. Asa imong rumbo sa life. Pangutan imong kinabuhi, asa imong rumbo. Ubad sa ato, 50 anyos na, wag yapong kabalog, asa padulong. Hello? Amen ba? Ang buhay ay wither lang. Dili na siya wither. It's a choice. Muna kung ang imong destiny si Lord, pilihan ang mga lagad kay Lord. Ang taong di mo pili sa pag-alagad sa Ginoo, di ka mag-end up ka mga lagad kay Lord. Ang Bible nagaingon, dako kayo ang dalan padulong sa kalaglagan. But only one, and narrow, lisod pagid kayo nga dalan padulong sa salvation. Because there is only one way. Dili religion ang one way. Dili religion ang way. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isa lang ang dalan. Matapad, si Jesus lang. Amen? Ha? Amen? Muna nga sa life, no, dili pwede nga ato lang parang i-raffle ang life. Bahala na ni. Ang importante, masaya tayo. Dili siya gano'n ang life. It's a choice. Hello, amen? Pag-alagad sa Ginoo is a choice.
Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo is a choice. Ang pag-fulfill sa purpose sa Ginoo sa imong life is a choice. Hello, amen. But you know what? Kung si Lord ang imong gina-follow, assured ka sa life. Amen? So, chose to be what? Steadfast in the Lord. Life is what? Is a choice. Muna ko encouragement sa tanan, pili agyod nga mahimong ligon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? 1 Corinthians 15:58, NLT sabi niya, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable, always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. No? Paul encourages all the believers, encourages you and me, he encourages us to be strong and immovable. O sa lain translation, sabi niya, be steadfast. No? Kung na may mga butang nga di na to pwede ipatandog. Kung na may mga butang nga dili dapat maapektuhan, ma-shaken. Kung na may mga butang na kanabang dili dapat mawala sa ato. Kinig yung naatas Ginoo, naatas sa ato ang tawag, sa atong pagpamuhat diha sa Ginoo. Amen ba? Ha? Kung naman tay butang nga dili i-give up, mas i-give up pa nato ang atoang uyab kaysa trabaho ni Lord. Hello, tanay mong tapat. Ha? Tanay mong imo nang asawa, inang strong kayo ang verse. Kaya kung di ka mo sabay sa trabaho ni Lord, inon talang ka, di na ako mag-give up ang trabaho ni Lord. Di ba? Amen ba? Kaya nga si Lord, strong kayo siya sa iyahang tawag sa ato. Sabi niya, di ba sa gospel, if you will not hate your father, mother, children, your wife, your husband, even your own life, you can never be my disciple. Grabe talaga si Lord. Muna, when it comes sa pag-alagad sa Ginoo, walay dapat mahimong karibal. Mag-give up ang tanan, si Lord dili lang. Hello, amen. Pag ganun yung commitment natin, I tell you, kada nga mga tao, duol na sa Ginoo, makita na ni Lord. Kaya katong mga taong daghang entanglement sa ilang kinabuhi, distansya gina. Di ba? Kanang tao ito ngayong kauban niya, daghan kayo gahawid-hawiron. Daghan kay bit-bit, daghan kayo nakahikot sa iya. Mabilin yun ang kadugayan. Pero mga taong decided, mga lagad sa Ginoo, mga tao ginang maka-in step with the Lord. Kasabay gina ni Lord. Naagi na paingnan. Amen ba? Tanawin mong tapad, ina nga, Paninoon, pilia si Lord. Sabi niya, ina siya, be steadfast. Now, what do you mean by steadfast? Ako nang ginatanaw. No? Steadfast means unwavering and faithful in our trust and devotion to God, regardless of life circumstances. Bisag unsay, may tabo, problema, mutambling man ang mga stars, magpabilin pagyapon tang mga lagad sa Ginoo. Bulagan man ka, betrayal man na, mapaday ko mga lagad sa Ginoo. Amen ba? Ang atong paglawom mo sa tao na sa Ginoo. Ang atong paglawom, wala ganin sa itong ginikanan na sa Ginoo. Labaw na si Muyab. Di ba? Hello? Wala sa imo ang nakuha ng edukasyon. Wala sa kwarta. Di ba? Sa Bible, sa book of Psalms, di ba makita niyo, unless the Lord builds the house. I think Psalms 126, 127. Unless the Lord builds the house, the labor labors in vain. Sabi niya, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Walay kapuslanan ang imong hago pag walay involvement sa Ginoo. Walay pulos na nga hago sa life. Pag kana nga hago, layo ka kay Lord. Walay connection sa Ginoo. Hello? Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Grabe yan.
Si Lord lang ang makahatag og tinuod nga seguridad. Verse 3. Verse 2 and 3. Ang sige niya. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Grabe, no? Grabe imong hago. Grabe imong pagbilar. Wala kay tulog-tulog. Nga may nga rabatamay na lang kaysa way mata-mata. Di ba? Okay lang na ako sa Ginoo, pero pastor, client, pastor. I tell you, sabi din sa Bible, ang human effort is limited. Human effort can never provide a lot. Trust God's promises. Trust God's provision. Kay ang tinuod ng pag-alagad sa Ginoo, noon, dili na siya lunod patay nga trabaho. Tama? God give. Sabi sa Bible, He gave what? He gave rest in the book of Psalms 127. No? Sabi niya dito, it is useless for you to work hard early in morning until late at night, anxiously working for food to eat. For God gives rest to His loved ones. Hello? Muna nga, without God, we can do nothing. With Him, we can build something. With Him, we are so protected. In Him, there is satisfying life. Hello, amen? Ha? Muna nga, we have to be steadfast in the Lord. Yung tapad, we have to be steadfast. No? Ang sa ito yung steadfast. Again, steadfast is unwavering and faithful in our trust and devotion to God regardless of life's circumstances. So pag yun, it reflects a deep and enduring commitment to our faith, relying on God's promises and strength to guide us. Muna nga, whatever situations, no, dili pwede nga di ta konektado ni Lord. Naman tayo mga situation nga di ta makasabot sa kahimtang atong nasudlan, dool sa Ginoo. I've been counseling, no, since kagabi. I've been counseling, sabi ko, bro, use the head to make decisions, not your emotions. Wala gilain makapacify, wala lain makastrengthen, wala lain makahatag og sulbad sa imong situation si Lord. Pray. Ask God's wisdom. Hello, amen? Whatever circumstances, we have to be steadfast sa Ginoo. Inam tapad bi again, declare na sa imong kaugalingon, ina siya, ina na, whatever situations, I will remain steadfast diya sa Ginoo. Bagmaligoon yug ko kay Lord. Hello, amen? Murag si Joshua. Grabe ang challenge si Joshua. Ang iyang mga kauban ng mga tao, murabag, mayragid kayo mo tawag sa Ginoo, kay dagan kita kontra. Pero karon nga, murag, maayahay na ang atong kinabuhi, kay nata sa saad sa Ginoo, na nata sa promise sa Lord. Sabi niya, choose for yourselves today whom you will serve. Joshua chapter 24:15, sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Grabe yun, steadfast yun ng mga decision sa life. Dili lang ako mga lagad, ang akong pamilya, mga lagad sa Ginoo. Pag ang papabaya magbuhat og commitment, ingon anak nga sa Ginoo, I tell you, makabaloy ang anak ko, yung mga anak, akong commitment, kamo mga lagad kay Lord. Kamo mga lagad sa Ginoo. Kabalo ka. Ang papabaya is gibutang dia para mag-lead. Muna nga, automatic ang mga bata mo, align na siya. Muna nga, kita mga papa, kita ang number 1 komitado sa pag-alagad ni Lord. Magiging models tayo sa itong mga anak. Kaya lisod sa na kayo, nga mga alagad tas Ginoo, niya pagka-Domingo mo, lakaw ka kayo magtrabaho. Hello? Miski magsimbalay mo, nag-away. Pag ayaw, so kalma lang, kunya na nato natiwason, mag-simba sa ta. Di ba? Mga papa?
Ha? Desisyon yan. Choice na. Inay mo mga bata, mga lagad na sa Lord. Pastor Maulo, mga sa mga bata, ayaw. Ikaw lang sa mga bata, mas mahadlok tas Ginoo. Why? Imong gibuhat ang imong pagkapapa. Hello, amen? Ha? Sige. So, why we need to be steadfast? Gano man. Nganong importante yun kayo being steadfast sa pag-alagad sa Ginoo. Importante siya tungod kay musugot kag sa dili ang Bible na gayon, there is an evil day comes. Everybody say evil day. No, evil day sometimes comes. Kaya in Ephesians chapter 6 verse 13 to 16 sa Amplified Version makita niyo da, therefore put on complete armor of God. No, so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the what? In the evil day of danger. Naa siya kay naman tas kalibutan pa. No? And having done everything that the crisis demands, to stand firm in place, fully prepared, immovable, and victorious. No? Kaya the Bible encourages us to put on the complete armor of God. Unsa ganito? The helmet of salvation. Puno nato nitong hunahuna, protection ng atong utok. Amen ba? Ang atohang mind must be protected by the helmet of salvation. Ang yawa mulbakak sa atong hunahuna. You belong to God tungod ni Christ ganan nimo. The breastplate of righteousness. No? Never allow anything nga mag-compromise ka. Kaya ang yawa gyud, no, once kung naay gamay nga mga entry point sa yawa. No? Mo na iyang himahimong kanabang dalan niya na nga mas makahatag siya o maka-oppress pa siya sa imo. Kaya ang Bible nagaingon, do not give a foothold to the devil. Ayaw siya tagay usak ka 1 square foot. Hello, amen? Pag nangalagad sa Ginoo, give it all to Him. Amen ba? Kung naay dapat biyaan nga mga butang, biyae for the sake sa imong salvation. For the sake sa imong relationship sa Lord. For the sake nga yang yawa walay hold sa imong life. I tell you, pag naagod tago-tago nga sala, ayaw mong expect nga you live victorious life. You live a struggled life. Muna nga sa adlaw-adlaw nimo mura kag kapoy, mura kag gubot, walay life. It's because deep in your soul there is already a battle. Gikapoy na ka sa sigig away. Sa sulod. Munang lisod kayog breakthrough ang traong struggle. Oo, kasi deep inside your life naga-battle na adaan. Nanay war inside. Munang instead nga ang war dapat nato to conquer great things for God. Ang battle nato is to resist the inner struggle. Instead to conquer ang battle diri sige tagpugong. Kaya ang yawa nga nasa sulod nga nagapamuhat, no? Magsiguro, buhat na to. Ayaw kay Domingo karon. Napamisil group. Magsige kag battle ba? Dili ayaw. Sige kag pugong. Kay dami. Pero lose it in the name of Jesus. Amen ba? Renounce it. Surrender it. Apply the blood of Jesus. Pasaylo na putla. Oo. Grabe, pila nakakatuig na. Di yung kaka-breakthrough. Give up. Pastor Bishop, give up na. Ihilak na stilan sa Ginoo. Hilak na to sa Ginoo. Lord, tanggalan. Hindi pwede magpadayon. Di na daw kuno siya, pero mupalit man po. Diba? Nagbulag na daw, pero sigig chat. Wala siya. Dili ka breakthrough. Bad sa tuwa, magsige pa tag hunahuna kung sa ato mga kagahapon, ayaw na. Na? Sayang. Muna nga ang tao,
dili makaabante kung magsigilingi sa likod. Forget the past. Amen ba? Kaya nga Isaiah sabi niya, si God, gina niya Israel, forget the former things. Diba? Behold, I am doing a new thing. Forget the former things. Do not dwell on the past. Next verse. Sige nga. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. Naibagong life ibubo si Lord. Naibagong nga kasi sa life yang ibubo. Hello, amen? Ayaw na sayangi. No, ayaw na sayangi ang kanang mga butang banga. Hinungdan nimo nga di ka kaabante kay Lord. Ayaw ibaylo ang saad nga dako kayo sa Ginoong simong life sa ginagmay kayong lami-lami. Hello, amen ba? Ayaw. Imbis kay bangkiti ang gihatag ni Lord sa imo, sige ra kag kauna ng imong quick. Kay di gini mo buya ng quick, pastor. Ang quick, yun, pastor. Lambing na. Di lagi na ito yung dako kay giprepare ni Lord. Ganahan magkukay ko sa color sa quick. Brother, coloring lang yan. Ay, biyay na ng imong mga quick, mga quick. Inya pagkabi mag-kwak-kwak, di ba? May laming ang ginandam si Lord. Amen? Ha? Okay. There is an evil days that comes. You know what? Evil days comes in a forms. Na yung mga forms siya. Sometimes forms through a person. Sometimes the enemy uses people. Kinira bang mga tao sa bitaw, dili ni mga tao nga talagsari mo nakita. O say, kauban ni mo pirme. Narasod sa balay. No. Di po mo yung ikaw, naibil na yung ka. Di po nato na pwede ingon. Ha? It's the spirit behind. But you know what? A lot of times, God allowed these things to happen para mag-reveal unsa pa'y naani mo. Uy, mabagot-bot pa na gyapon ni siya. Uy, garbuso pa gyapon no. Uy, kapanumbag pa. Pas, di gina ko magwanta pa. Sa amin nakikumuton. Diba? Crashes Ginoo. Hello? Muna kita tara natin ito struggle. Amen ba? Oo, na panahon, mga tao. Isa lang bitaw, isa sa akong ginaon na kanunay. Dili ginako ipugos ang kagalingon sa mga taong di ganahan na ako. Bakit? Gano'n kailangan mo na ako. Na yung mga taong ganahan ako. Ako na makabisita ko sa isa kong mga kadugo na ako. Istorya. I don't care. Ako remember sana kay Kuan. Psalms 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies, Lord. Kaya masige pangaway na ako, panaway na ako, panlibak na ako. Lord, prepare a great banquet before me in the presence of these enemies. Muna yung lami. Basta faithful lang ka kay Lord. Kaya siya, I don't care. Lord, pag-prepare og table, Lord. Samot sila kalagot. Kaya the more silang manlibak, mangaway, the more kong ginabless ni Lord. Hallelujah. Muna kamo, ay mo, di na kailangan. Amen ba? Akong gingnan ako isa ka dito. Ang mga close kinako na sila actually. Very close. Kaya nga naman, bisag gamay na akong mga ginabuhat, makabalo na sila. So ila kong ginabantayan, close gina kayo. Kaya, Lord, prepare a table before me in the presence of my enemies. But I have to be faithful kay Lord. Amen ba? Di na tayo mapapiktuhan na. Ito, si Lord nag-bless na to. Amen? Ha? Hallelujah? Nagi mga tao nga, kailangan ni mo limtanan ni mo. Oo. Na sila, pero di mo wow, it's their life. Hello, amen? Muna yung maghatag og flavor sa life. Kalabi ba sa akong kinabuhi, di ba? No, sumubaya po ko siging init. Mas nindot po nang usay magdag-um o mag-ulan usay. Na? Hello, amen ba? Okay? Sometimes, no evil days comes in a form of what?
Sa sickness. Usahay, no, mga betrayals of relationships. And sometimes finances. But you know what? If you are a truly lovers of God, serving the Lord, we have a verse for this. All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. If God allowed these things to happen, because naging purpose si Lord. Nainumdum na nung ni Pastor, ni Bishop Pata, grabe talaga itong mga born again. Pag may mga pinagdadaanan, may purpose si Lord. Yeah, talagang ganun si Lord. God uses storm sa life para mabalik ka sa imong right nga course. Oh, amen. Tanawagan ni si Jonah. Si Jonah, gigamit sa Ginoo ang grabe nga bagyo. Na to the point, gihulog siya para mabalik siya sa iyang tawag. Amen ba? Kaya kung prayer sa mga taong di kasunod sa tawag sa Ginoo, Lord, bagyuhi ugayo para makabalik dia sa imuhang mga plano. Amen ba? Ha? Amen ba? Grabe siya ni Diri. Napatas kalisod, patiwasan pag yun. Basta di magpatuo, Lord. Hangini pa. Di ba? Balud og dako. Di ba? Para mo tawag sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Okay ra ba mo dia? Ha? No? Nganong kinahanglan man? Why we need to be steadfast? So number 1, because there are evil days. Number 2, because it is the truth in life. To be steadfast is what? To be true. That is truth. Steadfast in the Lord, dapat mauna kay muna'y tama magbarog sa pag-alagad sa Ginoo. Dili yung paling-paling sa commitment. Hello? Dili yung pag-alagad sa Ginoo nga pakitang tao. Dili yung pag-alagad sa Ginoo nga may lang og naay daghang niabot pero ganing lisod di na matawag. Ang uban pag yun, lisod, imbes sige panalanginan, wala na noon. I tell you, whatever happens sa life, tanan nga maabot nimo, they are just temporal things. And the truth is to serve the Lord. The truth is to be steadfast in the Lord. Amen ba? Ha? John 1:4, in Him was life, and that life was the light of men. Pag naga kay Christ, steadfast ka sa iya, na iyang life nimo. Tama? Kaya ang taong na Christ sa life, steadfast sa pag-alagad sa Ginoo. That's the truth. Muna nga ang taong walay Christ, makita sa iyang pagbarog sa pag-alagad sa Ginoo. Ano makabarog siya? Because of Christ na sa iya. Pag dili ka steadfast, I don't know kung si Christ na sa imo. Hello, amen ba? And we want to live our lives in the truth. We don't want to live fake lives. We don't want to live our lives temporal. No. And the truth is to serve the Lord. The truth is to be faithful and steadfast sa Ginoo. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. To serve the Lord with all of our heart, to do what God called us to do, is the truth in this life. Hello, amen? Lisod kayo na busy ka sa dagang mga butang. Tinuod. Naasinso kag-ayo, pero they are not forever. They are just temporary. Hello? Based sa pag-unsaon mo, build up sa mo kinabuhi. I read some writing, sabi niya, based pa nag-build up ka og empire sa mong kinabuhi. The moment ka mamatay ka, kalimtan ra gyapon na. Og tanan nimo mga effort, kalimtan ra gyapon. Kuhanin mo na. Pero ang di lang malimot na to, ang atong gibuhat diri para kay Lord, naka-record na dito tanan sa Ginoo. To whom you live your life, to whom you live your life will determine where you are going to spend your life in eternity. Life is temporal, diri sa kalibutan. But our life, nga naa diri, di na rin diri kutob, it's eternal. Muna pag-alagad sa Ginoo is eternal. Ang pagbuhat sa tawag sa Ginoo leads to eternal. Amen ba? Christ in us, siya ang nag-qualify nato ang makabuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Katulo. No, why we need to be steadfast?
Ikatulo is, must a saved person do? Nganong steadfast ta? Nganong kailangan man mag-steadfast? Kung luwas ka, dapat muna ikaw. Dili ka paling-paling sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ka paling-paling sa mong commitment kay Lord. Sa 2025, dapat mo niyang ato, dili ta tao nga walay klaro sa Ginoo. 2025, mas maligon ko, mas komitado ko, mas mo involved ko. Ganun tayo, amen ba? Kaya akong ginapray, Lord, 2025, Lord, next level ba ya? We believe for next level. O Lord, I believe ang mo next level, mga taong steadfast. Hello? Kaya kumuhin ka, pastor, steadfast. Another level, oo, dili na siya automatic. Munggawas ta sa itong mga comfort zone. Amen ba? Kasi gusto na rin mag next level. Gawas ta sa itong comfort zone. Magbuhat ang mga butang nga mas, pastor, mas labaw pa sa itong gibuhat sa 2024. Hello, amen ba? It means magawas ta sa itong mga comfort zone. I tell you, walay growth sa comfort zone. Ang nasa comfort zone, manambok lang. Pero wa mag-increase. Hello? Tanawin mong tapad, dili payahay ang kinabuhi. Kung dili pag-fulfill sa ibang tawag sa Ginoo. Amen ba? Hebrews chapter 10 verse 36. So sige ngondia, patient endurance is what we need now, so that we will continue to do God's will. Then we will receive all what He has promised. Amen? Hello? James 1:12. Basa tanan. Sabi niya, God blesses those who patiently endure and endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God promised to those who love Him. No? Kaya nga, kung save ka nga person, you have to steadfast. You have to endure. Immovable ka. Dili ka pwede. Gano man. Kay this is life di mo. Na ako'y crown. Na ay nagulat sa ako Tungod kay save ko, luwas ko, para palangit ko. Dili ko pwede nga magluya-luya. Amen ba? Hello? Tanan na mong tapad, Na ako'y gi-counsel na ako. Kay gusto na daw siya maghikog. Kung ako maghikog man ka, shoot na ka. Sabi sa Bible, pag maghang ka, tinunglo na nga tao. Wala tayo right nga maghikog. Wala kita right, dili na atong right. Hulat tayo mong panahon. May tabor lagi na. Ayaw pangunahin si Lord. Kaya kung naa kay mga challenges sa kinabuhi nga lisod kayo, wala gilain. Siya namatay tungod nimo. You ask someone, you call a friend, mga Kristohanon dool, paampo, brother, ingunani akong life. Powerful kayo si Lord dato. Amen ba? Una ka na, sabi niya, depressed ka, grabe na ang imong kuhan. Then dool sa Ginoo. Dool sa imong mga tao nangalagad sa Lord. Makaampo nimo, maka-encourage. Dili hikog ang solusyon. Kaya ang life dili ra taman sa kalibutan, na eternity ang tao. Na baka kay naong iatubang ni Lord. Pag naghikog ang usa ka tao, unsa may ilang pag-atubang sa Ginoo? Si Lord naman may naigahom pag take of life. Hello? Muna, ako, sa akong stand, pag ang tao sa iyang kinabuhi, dako siyang tulubagon sa Ginoo. Your body is the temple of the Holy Spirit. Hello, amen? Muna, kita bitaw, nangalagad sa Lord. No? Kung na may mga butang ka, mga suicidal thoughts, ayaw gina-welcome sa ibang mind. Tell others, ask help. Brother, nanis akong life. Cast out. We can pray for you. Amen ba? Natay mga primary 12, you call me, you message us, we can help you. We can pray for you. Amen ba?
Dili hikog ang solusyon. Hello. Kaya kini ang challenge. Unsa man nato nga magiging steadfast. Why to kaganina? Why? Because of these things. Kaya kini karon, how? Pastor, I want to be steadfast. I want to become immovable in my service sa Lord. I want to be faithful kay Lord. Gusto kong magpabilin hantod sa pagbalik sa Ginoo. I tell you, pag gana nga mga desire si Lord, kalipay na ni Lord. Kay dili malipay si Lord sa mga taong nitalikod sa pag-alagad niya. I forgot the verse, but there's the verse of my Bible, sabi niya, si Lord, dili siya ma-please sa mga taong nitalikod sa pagpangalagad. Hello? Okay? So, very, very common. Number 1, to be steadfast, kinigid. Number 1. Mo gini ako number 1. Mo ni ang ako ang life. Ako personally, wala gilain. I have to build strong spirituality. You become steadfast sa Lord if you build strong spirituality. Now remember, ikaw o ako, natay mga flesh, natay sinful nature nga atong gi-surrender kay Christ and then gi-put ti Christ into death dito sa cross. Oo, pero musugot kag sa dili, there is a battle gapon sa ato ang utok. Sabi sa Romans chapter 8 no? There is a battle. They are always contrary to each other, the flesh and the spirit. Ang ato ang spiritual man o ang ato ang unod mag-battle usay mag-wrestle sila. Gusto kong babait pero di ko magawa. Hello? Di mo gusto tanawon pero ang imong unod gusto mo tanaw. In Jesus' name. Di ba? Ganun talaga. Kaya nga, it's so important to build our spirituality. Hello? Hello? Build strong spirituality. Of course, kaya nga ang atong foundation sa spirituality is to what? Saban? No? Ang word sa Lord. Hello? Word sa Lord. Psalms chapter 24, how can a young man stay pure? Diba? Saan man niya nga magpabilin siyang pure? By keeping the word of God. When you talk about keeping the word of God, di na memorizing. It means to obey. Living according to the word. Living according to the word. Everybody say, living according to the word. Again, living according to the word. Inay mo kagalingon, living according to the word. Oo. Kung dili lang memorize ang word, but buhaton what the word says. Pag ingon ang word, do not equally yoke with the unbeliever. Okay, Lord, mo ni word, okay, fine. I want the argument na. Di mo kung pastor, kinagapray mo ko sa iya. Mas may paluga ka sa Lord. Hello? Ayun na. Ayun na. Amen ba? Bad company corrupts good character. Oh, may lang imong na-win sa Ginoo. Dabig, tungod nila, nanay mga butang gaka-influensya na ka, di na ka mailhan kay parihan na mugbaho. Delikado na. Diba? Hello? Matthew 7:24. Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the solid foundation. What means the rock. Amen? Words of the Lord. Everybody say word. Muna, when we read the word, we are going to what? No? It's life. It's the Spirit of God. The Bible says, the word that is spoken are spirit and they are life. Muna, hawira to. Lord, hawira na ko nga word. Lord, ako ning puyan nga word. Mga prinsipyo ni mo, Lord, akong puyan, Lord. Ang Bible na gayon, imong life solid. Hello, amen. Kadagang panahon nga kita nata sa kadagingon nga even though I walk to the valley of the shadow of death, na ako yung mga situations natin, mga situations yung pero ang word sa Ginoo may mag-comfort sa ato, Lord, dili ko ani.
Di ko pwede yan eh. Oh, a lot of times, kita naghan man taga-amigo sa maglingkod tao ba sa ilang masense ginato, murag, di magin siya maayon eh. I have to go. Bro, I have to go. I have to tuuna na sa inyo kay napakoy buhat online. Oo, kay kabalo kag asa ni padulong kadugayan, di ba? Hello. Sign na mga text na to, mga text kang marag tanaw nimo, kuy murag kuyaw ning mga teksto. I will not reply na. Hello? Sa mga cellphone na to, sign na manggawas. No, di na ako i-click. Diretso na ako ni i-delete. Hide. Hello? Because of the word na nga nasa sulod na to, muna kita mismo, mo i-filter sa word of God, nasa sulod na to, ang mga butang nga gapasok sa atong hunahuna, sa atong mga mata. Oo, muna imposible kayo ang taong gabasa sa pulong sa Ginoo, ipadayon niya ang mga butang nga dili mayo. Klaro ang Bible, resist the devil and he will flee from you. Klaro na kayo nga ang tao, murag na devil, di gyapon nimo i-resist. Nakig-textmate naman noon. Nakig-eyeball pag yun. Resulta nun, wala tuyo, pastor, wala tuyo. Wala siya. Ang word of God, walay authority sa mo. Wala ni mo gi-apply sa life. Hello, amen ba? Mahimo lang powerful ang word sa Lord sa life nato the moment that we are going to obey. Remember, when there is a word, there will be a transformation. When Peter heard the word of God says, Peter, go to the deep, launch your net. When Peter obeyed God, sabi niya, Lord, because you say so, I will let down. When there is obedience sa word, there is a miracle will happen. Miracle will happen sa mga tao nag-obey sa word. Amen? Hallelujah? So build strong spirituality. When you talk about build strong spirituality, it talks about the word. Muna karong panahon na mga tanang mga Kristiyan, ayaw lang mo pagbasa sa Bible. No, for me, kahit may pastor, isang chapter ko mo, basta kayo nakaon mo. Basta kayo imong puyaan. Ako, honestly, there are times ko nga ako ang chapter, 3 days na. Balik-balikan. Katong nung ginabasa no ganina, Psalms chapter 21, gabalik-balik to sa ko for almost 2 weeks na. Kaya nga naman, Lord, kami kayo imong word, oh. Dili ko di mo pasagdan. Hello? Kung imo na may memorize ng kanang nga verse, the Lord is your keeper, nakakikabala ka na. Worried kay ka, hindi ko kasi, pastor. Na word, the Lord is my keeper, worried. Keeper man ka na. Hello? Mas tuhuan ako ang word sa Lord. Hello, amen? Nakita, grabe, no? Mga words sa kalibutan, mga chismis, mga congress, sa pagyod. Muna punos kabalaka, pangaway ka sa mga taong wagay sila kailan mo. Imo nang i-text, imo nang i-message. Isapot-sapot na dayon ka. Kaya ni mahal ang bugas. Hindi ay, di man ikaw gapalit. Hello? Okay? Build spirituality. Amen. Kadua, keep your altar burning. Keep your altar burning. Everybody say, keep my altar burning. I tell you. Ha? Napo kay devotional time, pero wala ka-experience kay Lord. Muna, when you come to your devotional, dapat may experience. Seek for the presence of God. Ayaw undang pag walay fire sa Lord. Wala kayo mabating, Lord, hallelujah. Lamiya sa mong presence, Lord. Di kayo basta lang ka nakapray. Mura ka nag-pray, pagkaon, Lord, bless the food in Jesus' name, amen. Devotional, yung na nag-prayer, grabe. Keep your altar burning, amen ba? When you have spiritual language, speak to the Lord, talk to the Lord. Dili pwedeng ang atong devotional moment, basta lang naka-devotion. Dapat na I experience. Somebody say, na I experience. Exodus chapter 20, verse 24b, unsay gingon din Lord, build my altar.
build my altar wherever I cause my name to be remembered, and I will come to you. Everybody say, I will come to you and bless you. Hello? Pag naay altar, naa kasi mong devotional, you are seeking the Lord, you are praying to God, you are building His altar. Sabi Lord, I will come to you. The moment God comes to you, sabi niya, I will bless you. Muna mga taong build up ilang mga altar, ilang mga devotional life, I tell you, ligon niya sa Ginoo. Gina-bless sa Lord. Amen? Kaya tanan nga mga build up silang altar, set their altars on fire, I declare the blessing of the Lord upon your life. Now, ang blessing, dili na siya finances. But having that good living relationship sa Lord is more than anything else. Amen ba? The last one, build your spirituality. It talks about doing your calling. Doing your calling. By say, doing your calling. Build your ministry. Amen ba? No? Matthew chapter 20 verse 1. Makita niyo diya, the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire vineyards for himself. Verse 2, he agreed to pay the normal daily wage and sent them off to work. 9 o'clock, makita niyo, and then, unsa gibutang niya, the moment nga nagsweldo na ang landowner, ang nagtrabaho 8 hours, giyon na niya pagbayad ang mga nagtrabaho sa last hour. Day's wage, isa ka adlaw nga agi. Trabaho sila isa ka oras, ang sweldo parang 8 hours. Di ba? But I was amazed how God described His kingdom. Sabi niya, the kingdom of heaven. The kingdom of God is like a landowner. Hello? Kung tinuod ka nga naka sa kingdom of God, makita nimo how the kingdom of God works. Kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, tinuod ka kang Jesus, dapat masabtan nimo ni nga ang Ginoo, ang iyang kingdom sama sa ingon ani. Unsay gibuhat sa landowner? Nag-hire. Ngano nag-hire siya? Because he wants production. Dili siya gusto nga walay production. Dili siya gusto ma-idle ang iyang lugar. Dili siya gusto nga walay movement sa sulod. Muna nga bisan ang mga taong 11th hour na iya pang gipatrabaho. Nga naman, mas importante ang trabaho kaysa walay mahitabo sa iyang kingdom. Muna nga sa trabaho, kung nata sa Ginoo, naay trabaho. We are working for God. Sabi niya, the kingdom of God is like a landowner. Nagatrabaho ka sa imong panginabuhi, siguro ha, nga nangalagad po ka, ni trabaho ka sa Ginoo. Hello? Ayaw himo ang rason, imong negosyo, nga di ka katrabaho sa Lord. Ayaw himo ang rason, nga imo ang trabaho mo, di ka makatrabaho sa Ginoo. Kung tinuod ka ang part sa kingdom ni Lord, sabi niya, the kingdom of heaven is like a landowner. Inamtapad, walay tambay sa kingdom ni Lord. Naay daghang trabaho sa kingdom ni Lord. Di ka kayo nga, Pastor, wala ko'y place. Wala kay place. Kaya una, wala ka nagpakita. Pag pakita lang ka, mga apil-apil ka, naay trabaho dagan. Hello? Kaya nga, after this, ginon si Lord, if you want to be great in my kingdom, learn to be a servant. Those who wants to be great must be a servant of all. Hello? Grabe makita niyo na. Gusto daw ko niyang maghimong great sa kingdom must be a servant. Ang tanang gusto mahimong great in the kingdom of God must be a hard worker. It's not about the position, but it's about hard work. Si Lord kabalo siya mong promote. Si Lord nagalantaw siya sa mga taong naninuod na himong kugihan sa iyang gingharian. Iyahan ang ginapromote. Kaya ako challenge, ayaw joke-joke sa tawag sa Ginoo sa imong life.
Tungod kay ang imong kinabuhi, listen, ang imong kinabuhi, ang imong future, nagdetermine giyon sa nimo paghandle ang imong tawag. Remember, the 12 spies, their name was just mentioned once lang. The name of Caleb was mentioned once, but how he handled his calling determines the future that he is living. Kaya ako challenge sa tanan, unsay tawag sa Ginoo sa imo ha, paninod ya. Pag-alagad sa Ginoo, paninod mo na. 2025, I will get so involved. 2025, involved ko sa spirituality na ako, devotional, ako i-rise up. Kadang atuang Sabadong mga gathering, so important na. Sabado, so important na. Kasi we allow the Spirit of God to move. Kadang a burning altar talaga dyan. Amen ba? Muna tong fireplace. Ang Eklesia nagadaob. Kada Sabado yun, prayer sa Ginoo. I tell you. One time, I was driving and thinking, pandering ba? And I believe it is the Word of God na gayon sa, you know what? Inyong prayer useless. Inyong prayer useless pag wala mo'y actions pambuhaton. Ikaw lang, Lord, nakita, sabtan ako nga ang prayer pala, dili kay nag-pray ka niya, wakay buhaton. Labi na yun sa trabaho sa Lord. When you are going to pray, God is empowering you. When you are going to pray, tungod kay magbuhat kag action. Si Lord magbuhat sa iyang part ditong napita. Muna nga ang fulfillment, ang result sa prayer, di lang nakutob sa pray nga taas-taas kamot. There must be an action. Okay, the moment you pray, the Lord empowers you. The moment you pray, God is dealing with those things nga imuhang buhaton. Di mamatay si Goliath pag si David wa nilabay bato. Muna, when somebody make an action, si Lord na yun, mag-take og action para sa ato ang favor. Muna ko challenge, be steadfast. This is what God called us to do. Entering into the year 2025, decided na tayo. Dili ta Kristohanon nga dadunon, di ta Kristohanon nga paling-paling, di ta Kristohanon nga badlungon lang gyapon. But mga Kristohanon na tang matinodanon. No? Dili na ta magpadaog sa mga challenges sa kinabuhi. Dako kayong Ginoo na nato. Sabto na to na greater is He that is in me that he that is in the world. Whatever situations, ayaw i-allow yung pag-alagad sa Ginoo, di na kamo padayon. It's wrong. I tell you, ang Israel before naabot siya sa promised land, dagat sila battle. Pero pag abot siya sa promised land, dito ang abundance ni Lord. Dito ang abundance sa promised land. Ang disyerto, walay abundance. Provision lang. Pero ang abundance, result siya sa ilang planting, sa ilang harvest na. That is abundance. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just raise your hands. Then I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Then I will run the race till I see your face. Oh, let me live in
Come on, Simbalay. Everybody in Simbalay, everybody that connect to us. I want you to just close your eyes. Raising your hand to the Lord. To the Lord. You're going to raise it up. I want you to make a declaration and a promise kay Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, I will live my life steadfast, immovable. I will serve you, Lord, as long as I live. Come on. Make that personal prayer kay the Lord. Kay Lord. Yakanamushdaka. Lord, right now, Lord, your people become steadfast, immovable, committed, involved, used by you, the Lord. Their lives will no longer be the same again. Lord, hallelujah. God, right now, because we declare, Lord, 2025 is our next level. Lord, they will involve. They will experience new things. They will go to a new heights. God, experiencing a new level of increase because you are with them. Lord, hallelujah. Oh, let me live in the glory of your grace. Come on, sing it again. Oh, and I will run to you, to your words, to your words of truth, that not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see my Lord, your. Oh, let me live in the glory of your grace. Hands raised to the Lord. Today I declare that the Lord is your helper. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Don't be afraid. The Lord is with us. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. No? Lima katao, tulo katao, i-high five, sabi niya, be steadfast sa Ginoo, immovable. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Merry Christmas. And advance, Happy New Year. Hallelujah. Excited tano for our next level next year. Hallelujah. So be steadfast and immovable. Kuhita po na imong tapad dira nga dapat magmalig-on gyud ka and dili jud ka matarog maski unsa pa ang panghitabo sa kinabuhi in 2025 wala man jud ta kahibalo no sa 2025 for 365 days nga ato nang ilakwon next year wala jud ta nakahibalo kung unsa ang atohang future. But we are confident and we are sure and we are not afraid of our 2025 because sigurado ta nga naa ang Ginoo nagauban sa ato. Amen. No, for our giving, no, naka-mention to si Pastor Ayan kaganina about katong woman, no, nag-bleed for 12 years, no? Nagtalinugo siya for 12 years and unsa inhitabo adto naga-effort siya sa diha nga na nasa Mark chapter 5, no? Mabasa nato dira nga naa sa crowd naningkamot siya nga makaadto kay Jesus even sa iyang kahimtang nga lisod kaayo because she believed that Jesus is her healer. No, sa iyang situations for 12 years, grabe iyang pag-bleed. Pero nagtuo siya nga si Jesus ang makaayo sa iyang kahimtang.
That's why nag-effort siya nga moadto gyud kay Jesus. Maski siguro daghan kaayo mga tawo nagbabag niya, of course no. Kung imagine nimo ang usa ka babae nag-bleed for 12 years walay hunang-hunong, dili na may tsura o unsa siya. Siguro luspad na kaayo, siguro nanimaho na siya no. Or siguro niwang na gid kaayo siya. So daghan mga tao gidespise siya, daghan mga tao gistop siya, daghan mga tao gihinaway siya. Pero wala siya nagpatarog ato tungod kay steadfast siya o immovable tungod sa iyahang faith nga si Jesus ang iyang healer. That's why sa diha nga ang iyahang gitandog niya ang seed sa sanina ni Jesus. Naay power ni gawas kay Jesus, it's because of her faith. No, daghan man mga tao nagtandog niya, pero kato sila wala nakatandog ni Jesus. Pero katong babae tungod sa ihang pagtuo nga tungod kay kung sa diha nga moduol ko ani nga tao, moduol ko kay Jesus, naagyoy mahitabo nga kaayuhan sa akong physical body. Now, sao man ni karon, no? Maybe diha karon sa imuhang situation. Siguro na ay uban pa, no? Sa imuhang 2024, naga-bleed pa ang imong finances. No, nagdugo ba? Dugo kayo mong finances, no? Busulot, sigig awas sa 2024. No? Believe nga si Jesus still, kung nag-ayo siya sa imuha physically, siya gapon ang mag-ayo sa imuha financially. Oh, no? That's why may suon, no? Siguro nakita nimo dili lang siguro 2024 nga nagadugo pa ng imong finances, siguro 12 years na maura gyapon imong kahimtang. Pero based sa mga testimony no sa tanan mga eklesiya, daghan na kay panalanginan sa Ginoo. Pero basin lang no, naapa diha nagsuksok lang ba nga naga-bleed pagyapon imong finances. I tell you mga igsuon, kani good news ni sa atohang tanan nga si Jesus ang atohang healer sa atohang finances. No, saan man nato nga para mo stop ang bleeding, nga dili na magsigig awas ng atuhang finances. Una-una gyud, believe that Jesus is your healer. Dili lang sa physical but also sa atuhang financial, di ba? And number 2, obey His principles. Na may mga principles sa Ginoo nga gitudlo sa ato diha sa Bible, and our tithings na ay mga principles diha i-obey sa atuhang giving, sa atuhang pag-seed, sa atuhang first fruits, sa atuhang mga pagtanom, na ay mga principles nga atohang makuha, atohang i-apply. O kung ato na siyang i-apply, sure good nga naagyoy mahitabo nga change sa atohang finances. Ikatulo, ask wisdom to produce wealth. No, mao gina gitudlo sa ato mga kita pamaagi o mga tagkaalam gikan sa Dios. Lord, tagaay kog kaalam unsaon nako nga mahimo kong wealth producer. No? Mangayo to sa Ginoo, mag-asta sa iya og kaalam. Og si Lord sure ko sa diha nga mangayo ta according sa atohang right motivation para asa. Of course, Lord, nagaserve ko sa imuha. Nagaserve ko sa imuha, dapat naagyoy support sa akuhang ministry. Kung inana atohang motibo, makaglorify sa ngalan sa Ginoo, sure gid ko tagaan ka sa Ginoo og kaalam. Ikaupat, at last, ask also wisdom to manage your wealth. No, kay sahay man good, daghan na kaayo no, supplyan na ta sa Ginoo og daghan kaayong wealth. Daghan na kay atuhang kwarta, daghan na kayo tagiblas na tagmaayo, pero dili ta kabaloon saon pag-manage. That's why nag-bleed gihapon, no? Siguro daghan na gid kay gipanalanginan karon, daghan na nag 6 digits, daghan na almost mag 7. Pero kung dili ta kay balo mag-manage sa atuhang wealth, mga igsuon, mo bleed gihapon na, mo agas gihapon na. That's why pangayoon nato sa Ginoo unsaon napud nato pag-manage sa atuhang wealth. Amen. Now, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kani siya nga verse, last verse, then we pray. Unsay giingon diri? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Tuan ginatong mga igsuon, ikaw diha karon now naglingkod ka kung asa ka sa diha sa inyong balay, mga igsuon siguro nagtuog jud ka o naghunahuna ka nga pobre gyud ka, no? Pero kani nga pulong sa Ginoo mga igsuon, enough na para nga mausab ang imong hunahuna, mutuo ka nga si Christ nagpakapobre para mahimo kang dato.
i-receive lang na siya nga word. Then, i-follow ang mga principles. Unsaon ako, nga Lord, mo break ni siya nga tunglo sa kuhang kinabuhi. Sa diya ako ning i-obey ang imuhang mga principles, Lord, I believe na agoy breakthrough sa kuhang life. Og ma-stop ang bleeding. Hallelujah. Amen. Kinsa may gusto nga, Lord, enough na. No? Sa ako ang kahimtang, enough na gyud. Kailangan mo sana ma-stop na ang bleeding sa ako ang finances. Next year 2025, wala na siya nga bleeding sa ako ang finances nga daghan na nga sayang, no? So let us all stand. Kung asa ka karon diha, no? Let us all stand and let us pray. Lord, we thank you, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. We believe, O Lord, that in you, O God, we become rich. Lord, diha sa cross, imo nang gidaog tanan, Ginoo. Diha sa cross, Lord, apil na nimo gipakamatyan sa cross ang poverty. And Lord, dili gid mi mo sugot nga Lord, in 2025 maulang gihapon ang amohang kahimtang sa amohang finances. Lord God, we command that bleeding in our finances to stop in Jesus' name. And Lord, help us, so God, Lord, to manage our wealth, to manage our riches, oh God. Lord, salamat kayo, Ginoo. And even, Lord, sa imong mga katawhan nga naa karon diha sa ilang mga panimalay, oh God. Nagahuna-huna, Lord, sa kapobrehon, naghuna-huna sa ilang mga kahimtang. I pray and I apply your blood, Lord Jesus, over their minds, the blood that comes from your head because of the crown of thorns. That blood, Lord Jesus, erases, Lord God, mga mindset, Lord God, nga dili imuha in Jesus' name. And I pray for that word, oh God, and I declare that word to them, oh God, that Lord, maga-change good ang ilang hunahuna, that God, dili good sila pobre in Jesus' name. And Lord, sa mga paghatag karon, as they give, as they act, Lord God, in terms of giving, as they give their tithes, as they give their offering, oh God, continue, Lord, to bless the works of their hands. And Lord God, as they put their offering, as they put their giving on the box or sa mga sibot, Ginoo, Lord, it become a seed, Lord. And we believe, Lord, nga kanisa nga liso, mutubo, Ginoo, ug mahimong fruitful, ug mag-multiply, Ginoo. And Lord, mahimaya ka, Ginoo, sa tanan nga mga nagahatag. Salamat kayo, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga kuan di ay no, ang atohang temporary GCash numbers na diha na sa screen nakabutang 0947-833-7782 or 0955-1841165 or Ecclesia Peace Bank account number 6333330000461. God bless.